sa ating buhay, hindi natin maiiwasan na mangarap. Amen po ba? Amen. Taas nga po ang kamay niyo yung mga pangarap. Amen. Ay, hindi nagtaas. Sayang. Alam ko lahat, lahat ng tao ay pag nagkaisip siya at talagang may kaalaman na, nangangarap po talaga siya. Kaya lang, ang pangarap ay hindi matutupad kung walang plano. Tama po ba? Amen. Pagkatapos mangarap ng isang tao, dapat po mayroon ng plano. Yan po ang mahalaga. At pagkatapos na mangarap, pagkatapos na magplano, andoon ang pagkilos. Tama po ba? Sa tatlong salita, doon pa lang matuturuan na tayo ng Panginoon at mapagpapala na po tayo. Una, tinuturuan tayong mangarap ng Panginoon dahil siya ang author ng pangarap. Amen. Mula sa kalangitan ng harap ang Diyos na lumikha ng mga bagay sa mundong ito, hindi lang mga bagay, kundi pati ang ating buhay. Kaligayahan ng Diyos na makita tayong lahat. Tingnan niyo po katabi niyo, kaligayahan mo ba na makita ako? Tuwan-tuwa ang Diyos. Lalo na sa mga bagong new friend po natin, welcome po kayo. Palakpakan po natin sila sa ating Panginoon. At kung paano natin naranasan ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ay maranasan din po ng ating mga bagong kaibigan. Ulitin ko po, napakahalaga sa buhay ng tao, tatlong salitang iyon, ang mangarap, o ang pangarap, ang plano, at ang pagkilos. Kaya kung titingnan po natin ang salita ng Diyos na ibinigay ngayon sa araw na ito, at palakasin naman ng Panginoon na matawag sa pag-intercede po kayo lahat. Sa Isaiah chapter 48 verse 17 to 19 ay ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng banal ng Israel ng Panginoon. Kung sa iyo'y tumubos, ako ay si Yahweh, nagpapakilala po ang Diyos, na inyong Diyos, tuturuan kita para kaumunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Verse 18, kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana'y darating. Tagumpay mo sana'y sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Verse 19, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahama. Alam niyo po, ginamit po si Propeta Isaias para malaman ng tao kung ano ang kabutihan ng Diyos. Kaya yung title natin pag-uusapan ay The Great Harvest. Ayan po, ang makikita natin, may magandang plano ang Diyos sa bawat sa atin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may magandang plano si Lord sa buhay. May magandang plano sa buhay natin. Nasa time pa lang ng buhay ni Propeta Isaias, ipinapaalam na ng Diyos na may magandang plano siya sa buhay ng tao. Wala pa ang ating Panginoon Kristo, pero ipinoprophesy na ni Propeta Isaias na mayroong magandang plano ang Diyos na manlilikha sa ating buhay. Minsan nga lamang parang kabaligtaran ang nangyayari. Minsan wala tayong pera, minsan may problema tayo, minsan may karamdaman tayo, at minsan parang hindi natin maintindihan ang nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Amen. O balakpak po, nakaka-relate sa ating topic. Alam niyo po, pero ang good news sa araw mong ito, anuman ang ating nararanasan, ang sinasabi ni Propeta Isaias at ng Panginoon sa araw po ito, may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Sabihin niyo po muli sa katabi niyo, para mangyari, may magandang plano si Lord sa buhay. Magandang plano ng Lord. Paano po yan? Una, sabi po doon sa verse 17, kung babalikan po natin, sabi doon, ganito ang sabi ng banal ng Israel ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad.
Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Saan ka man pumunta. Una, ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay, sabi ko dun sa unang mensahe ng Panginoon, tayo'y tinubos. Lahat po ng tao na makakaranas na siya ay tinubos ng Diyos, yan po yung unang mararanasan niya na magandang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Pagka sinabing tinubos, ikaw ay pag-aari na ng iba at may naghahawak na sa iyo at may nagmamanage na sa iyo, may nag-lead na sa iyo at may nagmamay-ari na sa iyo. Maring ito ay si Palawan. Kilala niyo po ba si Palawan? Si Emily Villier. Na parang ikaw ay nakasanla doon, pero yung salitang tinubos, alam niyo po, hindi pera, hindi ginto, o anumang uri ng kayamanan na pinahalagahan ng tao sa mundong ito, kundi buhay at dugo ng ating Panginoong Kristo ang ginamit ng Panginoon para tayo ay makaranas ng kanyang magandang plano. Pwede po ba palakpakan po natin ang Panginoon sa bagay po? Alam niyo po, 2,000 taon nakalilipas, kung babalikan po natin ang istorya ng ating Panginoong Kristo, nagsakripisyo siya, nakahang sa krus ng Kalbaryo para mangyari ang magandang plano ng Diyos sa atin. Sabihin niyo po sa katabi mo natin, pahalagahan mo naman. Tama po ba? Alam niyo po, ang magandang plano ng Diyos ay hindi lamang tayo ang makakaranas po nito, kundi marami pang tao. Why? Sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin natin ni Lord. Alam niyo po, itong mensahe po ng Panginoon na to, na tayo ay tinubos, sana maranasan po talaga natin. At maisa puso't isipan natin na talagang tayo ay tinubos ng Diyos 2,000 taon nakalilipas. Kung babasahin natin ang Biblia, nakatala po doon ang kasaysayan ng ating Panginoong Kristo mula pa kay Propeta Isaias na ating binasa at pinag-aaralan libu-libong taon ang lumipas bago dumating ang ating Panginoong Kristo na sinugo ng ating Amang nasa langit para mangyari yung salita po na yan na tayo ay tinubos. Ngayon, ano ang gagawin sa atin ng Panginoon kung tayo ay tinubos na? Sabi po dun sa una, tuturuan tayo para umunlad. Tuturuan po tayo para umunlad. Alam niyo po, mapalad po tayo. Dito po sa ating church, outreach church, ay talagang andun po ang pagtuturo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At makikita po natin na ang Panginoon ay talagang sapat ang pagtuturo po sa ating mga buhay. Mapalad po tayo pagka meron po tayong sa leader na makulit, masipag, at talagang inaalagaan po tayo para tayo po ay turuan katulad ng mensahe nito. At ang mga talagang tinubos ay open ang kanyang puso't isipan sa turo ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa pamamagitan ng mga cell leader na itinatalaga po sa ating buhay. Kaya nga po, dati wala po tayong alam, pero pagka sinabi ng ating cell leader, mag-Bible reading ka, o mag-journal ka, mag-pray ka, mag-worship ka, umattend ka ng mga gawain sa Panginoon, that is, itinuturuan po tayo kung paano po tayo umunlad. Amen po ba? Hindi lang sa financial, physical, spiritual, mental, emotional, kundi yung ating spiritual na kalalagayan. Dati wala pong tayong alam sa spiritual na bagay, pero ngayon, sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka na empty. Hindi ka na zero. Tama? Lumalago ka na. Tugtong niyo po, lumalago ka na. Kasi why? Merong ginagamit ang Diyos na tagapagturo para tayo ay umunlad. Nagkakaroon tayo ng knowledge, ng wisdom, talent, skills na binibigay ang Diyos. Para why? Para someday, yung naranasan mong magandang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi lang ikaw ang makaranas. Tama po ba? Kundi yung iba pang tao ang pagpalain ng ating Panginoon. Ikalawa, sabi doon, papatnubayan ka. Ano sabi doon? Papatnubayan tayo para, ingatan. Ganun po kabuti ang Diyos.
Lahat po ng tinupos, hindi pinapabayaan ng Panginoon po yan. Hindi lang tinuturuan, kundi pinapatnubayan pa ng ating Panginoon. Nararanasan niyo po ba ang ating pinag-uusapan? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Alam niyo po, ang sarap maranasan po niya. Bakit ba? Bakit ba nung ako ay wala pa sa Panginoon, wala pa ako sa JCLM Soul Outreach, parang mabuhay ako, okay lang. Pero ngayon, parang ramdam ko ang pagtuturo ng Panginoon, ramdam ko, nararanasan ko ang pag-iingat ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Na kung saan, ang pinakamagandang dahilan talaga, kasi may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay ko. Anong una? Sabi doon, tayo'y tinubos ng Panginoon. Kaya lang, kung hindi natin mararanasan yan, babaliwalain pa rin natin ang ating buhay. Galitin niyo po sa katabi niyo, huwag mo nang baliwalain. Ako ay napakamahal. Sabihin mo, napakamahal ng ipinagtubo sa iyo. Hindi biro, hindi pera, hindi diamante, hindi ginto, kundi buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga JCLM Soul Outreach? Alam niyo po, ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi nagpagod, hindi nagsayang ng panahon sa mundo ito, kundi yung magandang plano ng Amang nasa langit ay nangyari at nangyari. Akala lang ni Satan, nagtagumpay siya, pero hindi. Hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Amen po ba? Hindi magtatagumpay ang dilim sa liwanag. Alam naman natin na ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Kaya, purihin natin ang Diyos, tayo ay kanyang tinubos. Iyon ang magandang plano. Unang magandang plano na ipinararana sa ating Panginoon. Huwag nating baliwalain. Kasi kung hindi natin mararanasan yan, marami pang hirap at pasakit ang ating daraanan sa buhay. Hindi lang yon, kundi ang kapahamakan sa dagat-dagatang apoy ay naghihintay. Open. Lagi nakabuka ang kamay ni Satanas para ikaw ay yakapin at hindi pakawalan. Pero sa araw na to, ipinapaalam ng ating Panginoon, anak, mahal kita. Sinubo ko ang aking bugtong na anak para ipadama sa iyo ang aking walang hanggang pag-ibig according to John chapter 3 verse 16. Kaya ngayon, na ikaw ay nakaranas ng pagtubos ko, tinuturuan kita ngayon anak. At hindi lang yon, iniingatan pa kita everyday ng iyong buhay. Alam niyo po, maranasan ko yung maramdaman na yun, lalo kong pinahalagahan ang aking buhay. Kasi, doon ko nakita, yung halaga ng buhay ay talagang ang Diyos ang may bigay at kaloob. Amen. Wala nang iba. Inaagaw nga lang ng kaaway. According to John 10:10, naparito lamang ang kaaway, niripil ang ating Panginoon sa Kristo para mandaya, magnakaw, pagwasak, at tumatay ng buhay ng tao. Pero ang pangako ng ating Panginoon sa Kristo na pinanghawakan ng panlingkod na ito, tayo ay bibigyan niya ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Eh di ba, palakpakan po natin ang Panginoon Diyos sa napakaagad ng plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga lang, minsan pagka dinadaya na tayo ng kaaway, wala kang pera ngayon. Problemado ka ngayon. May sakit ka ngayon. Talunan ka ngayon. Wasak ang pamilya mo ngayon. Pero kapatid, tandaan po natin ang mensahe ng Diyos. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay sa nakaraan, tapos na yun. Ang mahalaga sa Panginoon, yung kasalukuyan po natin ngayon, at yung ating magandang inaharap, according to Jeremiah 29:11. Sabi ni Lord, "Don't worry, I know the plans I have for you, not to harm you, but to give you hope and a future." Ganun po kabuti ang Panginoon. Kapatid, hindi pa uli ang lahat. Inilalagay sa pusong isipan natin, anak, tinubos kita. Ang gawin mo lamang, pahalagahan mo ang buhay mo at tuturuan kita at iingatan kita. Ikalawa, para maranasan natin ang tuluyan ng magandang plano ng Diyos sa ating buhay, sabi sa verse 18, kung lagi may pasubali si Propeta Isaiah na ipinahayag sa kanya ng Panginoon, sayang, sabihin niyo po sa katabi niyo, sayang. Huwag mo na sayangin ulit.
Lari may pasubali, sabi doon, kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na nadig natutuyo. Ang agos tagumpay mo sana'y sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ganun kabuti ang Panginoon. Ikalawa, sabi doon, tayo'y tagasunod. Siyempre, hindi naman kung tinubos ka, tapos na yun. Marami kasi kumikilala at tumatanggap sa ating para sa Kristo ay pengi noon lang, pengi noon. Pero hindi nila kinikilala na talagang tunay na tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Sila pa rin ang Diyos ng kanilang buhay. Nakakukuha niyo mo ba, mga kapatid? Amen. Sila pa rin ang nasusunod. Inutos nga ng Panginoon, italaga mo ang araw ng linggo dahil ito ang ating pagsamba. Pero sila pa rin ang Panginoon ng kanilang buhay. Sila pa rin ang nasusunod sa kanilang buhay. Sabi ng Panginoon sa Joshua 1:8, basahin mo ang aklat na yon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dili-diliin mo araw at gabi. Kung para para ikaw ay guminhawa at tagumpay at masunod mo lahat ng nasulat doon. Pero sila pa rin ang Panginoon ng kanilang buhay. Ni minsan hindi binubuklat ang salita ng Diyos, binabasa ang salita ng Diyos para para sila ay makasunod sa kalooban ng Diyos, para sila ay pagpalain ng Diyos, pagtagumpayin ng Diyos. Mga kapatid, nangungusap ang ating Panginoon sa araw nito. May magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Tayo'y tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Once na sinabi mo, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Kristiyano, ang kahulugan ng salitang Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Amen. Pero hanggat hindi mo nilalagay sa puso at isipan mo, sa buhay mo, ang salitang tayo'y tagasunod, ay hindi po natin mararanasan ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Sa totoo lang po, everyday, sumusunod po tayo. Maaari sa anak natin, sa asawa natin, at kung kangin-kangino pa. Kung meron tayong boss, o kung saan man tayo pumunta, meron tayong sinusunod. At meron tayong sinusundan. Amen po ba? Sino magandang sundan? Si Lord Jesus o yung kaaway? Siyempre po, si Lord niya. Alam naman natin ang daan ng Panginoon, pagka tayo ay tagasunod niya, sa kabutihan niya tayo dadalhin. Pero ang kaaway, dadalhin ka niya sa kapahamakan, according to John 10. Kaya napakabuti ng Panginoon. Papaano po yan? Sabi po doon sa una, ay pagpapalay dadaloy sa atin. Mapalad ang mga sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga lang hindi ipinapakita ng kaaway. Kinokobera niya yan. Ang tingin natin sa lahat ng gawain natin sa spiritual ng buhay po natin, ito ay hadlang sa mga gawain natin sa mundo. Ito ay ika nga parusa, pabigat. Lalo na pag inutusan ka ng sellilan mo, basta ka ng Biblia. Diba parang nung una, pagka natinig mo, parang sa gabal sa oras ko yan. Manalangin ka, sa gabal sa oras ko yan. At kung ano-ano pa, attend ka ng cell group, sagabal sa oras ko yan. Pero alam niyo po, sa mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Kristo para maranasan po yan, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya lang, si Satan hindi papayag na mapapunta ka agad yan. Ahad lang at ahad lang po yan. Yan po ang nangyayari sa ating buhay. Pero sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag ka ulit pumayag. Sayang. Ayan na pagpapala sana'y dadaloy sa atin. Ano daw ng pagpapala? Parang ilog na di natutuyo. Kaya lang, tanongin nyo ako, tuyo na ba? Kaya, hindi daw. Very good. Parang puno na natanim sa batisan, nasa likod-sariwa. Ayaw mo ba? Namumulaklak at namumunga. Napakabuti po ng ating Panginoon. Yan sana ang mararanasan natin. Pero nakita naman natin yung pagbasa. Lagi ang sinasabi ng Propeta Isaiah, nakakalungkot, kung pagka may if na doon, ibig sabihin, failed po sila. Bansang Israel o pinili ng Diyos ang kausap po dito ni Propeta Isaiah. Tayo din ay parang bansang Israel na pinili ng Diyos. Ibinukudtangi at hinirang ng Diyos. Para makaranas ng magandang plano ng Diyos. Kapag naranasan natin tayo ay tinubos ng Diyos, yung tingin mo sa sarili mo,
Hindi na katulad din sa atin. Ibabalyo mo na yung buhay na kaloob sa iyo, Panginoon. Ano man ang iyong pinagdaanan sa buhay. Ulitin ko po, ano man ang iyong pinagdaanan sa buhay at pagdadaanan ka sa buhay, alam mo. Dahil tinuturuan ka ng Diyos at pinapatnubayan ka ng Diyos. At sa ikalawa, sabi doon, tayo ay tinubos. Anong naranasan? At pagka tayo naglingkod o sumunod sa ating Panginoon, sabi doon, alam niyo po kapatid, ang sikreto lang talaga ng tagumpay ng tao ay yung marunong sumunod sa Panginoon. Isang susi ay yung salitang pagsunod. Kahit basahin niyo po ang Genesis to Revelation, ang salitang obey sa English at sa Tagalog ay pagsunod. Iyak mo ang susi para mabuksan ang kalangitan. Mga blessing ng kalangitan para dumalon ang pagpapala. Ang sabi doon, parang ilog na natutunan. Ikalawa, sabi ko doon, pagtatagumpayin tayo ng sunod-sunod. Ang sarap mo niyan. Kaya lang papaano? Sabi pa naman doon, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, tagumpay mo sana'y sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Napagmasdan ko po yung dagat eh. Kapag malakas yung hangin, walang tigil yung alon ng paghampas doon sa dalampasigan. Para doon ganoon ang ating katagumpayan. Taas po ang kamay na pinagtagumpay ni Lord. Amen! Wala po tayo rito. Kahit ako dumaan sa talagang napakatinding ikama. Pero pinalakas ako ng loob, pinalalakas ni Lord ang loob ko. Amen! Ay talagang ipahayag ang kanyang banal na salita, makapangyarihan salita. Balakpak po ang may natututunan kay Lord. Alam niyo po mga kapatid, given ako ang paglago sa JCLM sa Calautres. Pagtinginan ulit kayo mata sa mata, sabihin niyo, given na ang paglago ng JCLM sa Calautres. Amen! Dahil ang magandang plano ng Diyos, sabi sa verse 19, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. Amen po ba doon? Amen! At tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ganun po kabuti ang Diyos. Ikatlo, sabi ko doon, tayo'y pararamihin. Itian mo naman ang katabi mo. Oh, good news, pararamihin daw tayo. Amen! Marami na kakaya. Amen po ba? Amen! Katulad po ngayon, may new friend rin tayo, nadidinig nila ang mensahe ng Panginoon. Nawa. Kapag bulay-bulayan din nila, katulad po natin, talagang tayo ay mayroong magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Amen! Ang ating Panginoon Kristo, kung papalikan natin, 2,000 taon na kalilipas, iyan na yung sinasabi ng Propeta Isaias. Na kaya ng breakthrough at mayroong nangyayari na tayo tinubos, na tayo ay naging tagasunod ng ating Panginoon at tayo given na pararamihin ng Diyos. May gumanap. May gumanap sa pangarap ng Ama nasa langit. Marami na ginamit ang ating Amang nasa langit pero hindi na-fulfill ang magandang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Pero sa pamagitan ng kanyang buntong na anak, lumaganap at dumami. Ang alin? Sabi doon sa una, magmamahal sa Diyos. Sabihin niyo po, I love you. I love you. Mukha ko kayo nakaharap niyo. Maganda may kausap. I love you with the love of the Lord. Tama po ba? Kaya lang, dumadami ang tao sa mundong ito, pero hindi nagmamahal sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Amen! Madali kong i-identify yan. Ang tunay na mga nagmamahal sa Diyos, inuuna ang Diyos. Amen po ba? Amen! According to Matthew chapter 6 verse 33. Ano laman nun? Gasgas na po yan. Tatapot, unahin muna ninyo ang aking kaharian, ang aking katuwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang daragdag sa inyo. May invite si Nana Hermie, ewan ko kung ano po yung sagot ko sa kanya kanina habang kami nagpapart.
Pero no more condemnation. Si Lord na nakakaalam. Kasi bawat isa sa atin, meron pinagdadaanan sa buhay. I-balance life po natin. Meron tayong physical, o financial, physical, emotional, mental. Higit sa lahat, meron tayong spiritual life na dapat natin maranasan sa buhay. Totoo po ba na kaya po tayo narito ay nagmamahal ka sa Diyos? Tanungin nyo nga po sa ang katabi nyo. Kaya ka man narito dahil nagmamahal ka kay Lord. Alam niyo po, sabihin niyo po, idugtog niyo po, darami pa. Ang magmamahal kay Lord. Hindi lang dahil may blessing, ngayon po ba? Hindi, anuman ang pagdaanan sa buhay, still, mahal na pa rin ang Diyos. Ulitin ko po, hindi lang dahil may blessing, dahil lang wala siyang problema, hindi dahil wala siyang karamdaman, kundi anuman ang kanyang maranasan sa buhay, still, nagmamahal siya kay Lord. Amen. Yan yung mga nakaranas ng ganung plano ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, walang iwanan. Si Lord nga, hindi tayo iniiwan. Sabi doon, iniingatan tayo. Kaya nga, ang pinaka-great purpose talaga ng Panginoon, kaya niya tayo nalikha. Alam niyo po kung ano? Walang iba kundi mahalin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Minsan nga lang, pagka nagkaroon tayo ng problem, parang sasabog tayo. Pero huwag tayong magpatalo sa udyok yung kaaway. Kundi ang dumaloy sa atin ay ang pagmamahal. Amen. Tama po ba? Pwedeng ngayon, galit ka, pero mamaya, bahala. Wala na. Kasi talo tayo pagka nagpadaya tayo kay Satan. Tama po ba? Laging ang pag-ibig ng Diyos. Kaya number 1 yan eh. Sa 9 fruits of the Holy Spirit, ano sabi doon? Love. Oh, tapos na. Love in the name. Love, joy, joy muna. Peace, goodness, gentleness, kindness, faithfulness, patience, self-control. Wow! Glory to God! Memorize! Purihin ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Yung siyang po ngayon, kauna-unahan po yun. Love. Oh, nakiki-enjoy siya. Love. Amen. Yan pong pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin ng tao. Kaya natin mararanasan na magmahal dahil may Diyos. Without God, hindi mahal. Human love, imperfect. But love of God is perfect. Wala ka nang hahanapin pa. Nagpipil ang pag-ibig ng tao, pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi. Kaya lang tayo magagawa natin magmahal sa ating kapwa dahil may dumadali sa iyong buhay na pag-ibig ng Diyos. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Amen. Nakakatuwa. Kaya nga sabi nga ni Brother Aris kanina, isa lang ang tumanggap at malikod sa kasalanan at nagsisi. Libo-libo ang anghel na nakatuwa isa lang. E paano kung dalawa? 3, 4, 5 ang dumating dito sa sukol na makaranas ng pag-ibig ng Diyos. At katulad natin na ngayon na nagmamahal sa Panginoon, darami talaga ang nagmamahal sa Diyos. Pangalawa, sabi doon, darami ang naglilingkod sa Diyos. Taas nga po ang mga kamay ng naglilingkod na kayo. Amen. Lalo tigit ang mga senators na talagang ranas ng nila yung paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ng iba, madali o mahirap? Madali. Madali. Pwede nga. Madali na. Pag dumarating na po kayo dun sa akwal ng buhay, ng paglilingkod, walang madali. Tama po ba? Amen. Lahat ay hindi lang mahirap, napaka-hirap. Kaya nga, babalik-balikan natin ang ating ano sa Kristo. Sa pag-disciple pa lang niya, ng 12, hindi na ganun kadali. Iba't ibang karakter, iba't ibang ugali yung kanyang dinidisciple. Pero dahil siya ay may puso at nagmamahal sa Ama at nagmamahal sa tao, yung kanyang paglilingkod ay talaga to the max. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang lingon-lingon. Talagang
Imagine niyo na po, kung dadami ang tatay Emo sa sukul, kung dadami ang nanay Hervey sa sukul, Amen. ano ibig ko sabihin? Kung darami ang cell leader sa sukul, alam niyo po ang paglago ng isang outreach church, ng isang church, ay nasa cell. Nasa cell. Kaya lang po tayo nagsasama-sama dito sa Sunday na ito, sa pagsamba natin sa Panginoon, ito ay celebration na lang ng ating mga cell. Pinagsasama-sama tayo ng Panginoon dito para ano? Para sa pangatlo. Sabi doon? Daraming ang sasamba sa ating Panginoon. Gigil na naman ang kaaway. Gigil na naman ang kaaway. Why? Ayaw na ayaw niya yung word na tayo'y pararamihin ng Diyos. Gano'n daw kadami? Balik ako yung verse, sabi doon, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. Can you imagine? Kaya lang may word na sana. May word na sana. Nangyari o hindi nangyari? Noong time na to, hindi pa po nangyayari. Pero nang dumating ang ating Panginoon Kristo sa mundong ito, nangyari po ang tatlong bagay po na ito. Na dumarami at pinararami ng Amang nasa langit ang tunay. Lagyan niyo po, tunay. Na nagmamahal sa Diyos. Tunay na naglilingkod sa Diyos. Kahit walang labdip yan, maglilingkod yan. At tunay na sumasamba sa Diyos. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Ang hirap mong hanapin po niya. Ay yung tunay na lang na kaibigan. Parang ang hirap ng hanapin. Yung tunay na magmamahal, parang ang hirap ng hanapin. Ay yung tunay na talagang mag-a-appreciate sa'yo. Eh parang ang hirap hanapin. Baka minsan bumulahin ka na. Tama po ba? Okay. Pagtalikod mo, sisiraan ka na. Ano po ba kayo? Alam niyo po, mabuti ang ating Panginoon. Dahil inuulit-ulit ng ating Panginoon, may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Naranasan niyo po ba na kayo ay tinubos na ng Diyos? Amen. Papahalagaan na po natin ang ating buhay. Naghahangad po ba tayo na tayo maging tagasunod ng Panginoon? Amen. Alam niyo po, wala nang, sabi ng salita ng Diyos, wala nang ibang pinakamagandang naisin sa buhay ng tao kundi ang paglingkuran ng ating Panginoon. Papalad siya, sabi ng ating Panginoon. I think sa buong Matthew nandun po na nagtuturo na ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi sa buong Malakay chapter 3, ipinakita ng Diyos doon ang malaking pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ang naglilingkod at hindi naglilingkod. Ang pangalak po ng difference. Kaya papalan po tayo sa small outreach, sa JCM small outreach, na kakapakinig po tayo ng mensahe ng Diyos, ibaba ako ng Panginoon at mataas ang Panginoon na ibinibigay sa atin ng Panginoon ng mga mensahe po ito. Eh baka tatagal tayo, dinadaya pa rin tayo ng kaaway. Walang magandang plano ang Diyos sa iyo. Di ko ka nalang sa akin. Eh, mahirap po yun. Huwag na tayong padaya kay Satan. Sabihin po natin kay Satan, itsapwera ka na sa buhay ko. Sabihin po natin, may magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Ang plano mo sa akin, pangit. Makita mo natin ang buhay ni Eva at ni Adan. Apakaganda ng plano ng mga nasa langit. Pero ano? Sa pandaraya ng kaaway, nawasak, nasira. Kaya ulitin niyo po sa katabi niyo, huwag ka nang padaya. Andiyan ka na, magpatuloy ka na, di ba? Kaya sa mga bagong kaibigan natin at sa mga umattend po ngayong lahat, sa atin, para sa ating pulay. At sa conclusion po, sabi ko doon, sa Isaiah chapter 48 verse 22. Pwede po ba sabay-sabay po natin yung basahin para tumatak sa ating puso at isipan? Sabi ni ang mga kasalanan ay walang kaligtasan. Ang good news, hindi ka na makasalanan. Amen. Nagkakasala ka na lang. Ito po ba yun?
Totoo po yan. According to Book of Romans, sabi ko, walang taong matuwid, wala kahit isa. Lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Why? Dahil nagkasala. At ang sabi ko sa Book of Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan. kaya walang kaligtasan ng taong makasalanan. Pero pag ikaw ay tinubos, Ligtas. ligtas ka na. Amen. Tama po ba? Tama po ba yung pinag-aaralan natin at itinuturo ng Panginoon? Amen. Eh, ang hirap naman pumunta sa pangalawa kung hindi mo naman talaga naranasan na ikaw ay tinubos ng Panginoon. Hindi ka maglilingkod katulad ni Apostol Pablo. Hindi ka magiging tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Tama po ba? Paano ka darapin kung doon pa lang sa una, struggle ka na? Na hindi mo alam, tinubos ba talaga ako ng Panginoon? O hindi? Proof na tayo ay nakaranas ng katubusan every day. Sabihin niyo po sa katabi niyo at sa sarili niyo, every day, binabago ako ng Diyos. Yan po ang proof. Para hindi po kayo magduda. Pero pagka andun pa rin kayo sa luma yung pagkatao, according to 2 Corinthians 5:17, aba, ano sabi doon? Ang lahat na may pag-isa sa ating Panginoon sa Kristo ay sa bagong wala. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago. Yun ang proof ng ating pagkatulo sa ating. Nagkakaroon tayo ng regeneration, ng malaking pagbabago sa ating buhay. At kapag ikaw ay sumunod, alam mo namang ikaw ay manatili nag-iisa. Sabihin mo sa katabi nyo, kapag ikaw ay sumunod, alam ka namang manatili ka nag-iisa. Sino makakasama mo? Maaaring ang iyong kapamilya, diba? Ang iyong asawa, anak, apo. Abay, pagka family ang nandito sa sukol, hindi ba ina ni Lord? Ibigyan na tayo ng church and lot building. Amen. Matagal na nga ako kinakausap ni Lord eh. Total, na-i-open ko na rin ko ngayon. Sa isang lata ng gatas, nakita mo kayo ng lata ng gatas? Amen. Bubutasan yun sa gitna. May takip yun eh. Pero lagyan ng tape. Piso mo, church and lot building mo. Amen. Amen. Kaya o kaya? Walang choice eh, no? Alam niyo po, ipinakita na sa akin ng Panginoon niyo. Magkaroon ka lang ng sinlaki ng butol ng mustasa ng pananampalataya. Ang bundok ay kayang palipatin sa dagat. Aba? Kaya ang Panginoon natin ay makapangyarihan. Kaya nagkaroon ng lahat ng bagay. Kaya hindi natin alam, baka kinakausap na may-ari mo. Pag kinausap niyo, talaga, sino ahad ka? Tama po ba? Ganun kabuti ang ating Panginoon. Alam ko, iniintay niyo bumagsak ako dito, pero hindi ko mangyayari. Glory to God. Ayun, palakpakan po natin ang Panginoon. Ilan na sa kami, Panginoon. Salamat po sa inyong pananalangin. At salamat sa inyong pananalangin at ako ay pinapagaling at pinapagaling. Amen. Balikan po natin yung ikatlo. Okay, angat doon na lang. Sige, doon sa pinaka-major point niya. Diyan ko gusto pa yung tumutok. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Pero pag hindi natin narating po yan, sayang po talaga. Magpapaikot-ikot lang po tayo sa ilang. Imagine, sa sukol, darami ang nagbabasa ng salita niya. Sabi po ba? Amen. Darami ang nananalangin. Darami ang nag-worship kay Lord. Yung pangatlong major point po na yan, yan po ang pinakadulo ng magandang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Kapag ka ang buhay ni Tatay Emong ay naka-influensya, darami talaga ang tao nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, at sumasamba sa Diyos. Andiyan pa ang lahat ng cell leaders. At kung bibilangin po natin ang cell leaders ng Sukol ay 10 na pong mahigit. Kilala niyo po ang inyong mga sarili. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili sa mga. Kaya lang, manatili tayo na nagpapanalangunan sa isa't isa. Amen po ba? Amen.
Dahil katulad ng aking naranasan, hindi po biro. Reminder, salita ng Diyos, huwag mo akalaing ikay nakatayo. Amen. Ang mangyari, baka ikaw ay mabuhay. Pero ang Panginoon, sabi doon sa una pa lang, habang tinuturuan niya tayo, tinutuwid niya tayo, at inaayos ang ating buhay, yun po yun eh. Still, nandun pa rin ang pag-iingat ng Panginoon. Kahit si Satan gusto ka ng kalumitin, papunta sa kapiling niya, pero hindi pumapayag ang Diyos. Pero kabuti ang Panginoon. Nawa itong mensaheng ito ay makita natin ang kapangyarihan nito na every Sunday, second week to the last Sunday ng small outreach ay hindi po tayo nawawalan ng prayer. Kasi itong mensahe ng Diyos ay kanto kung yan, mangyayari po yan kapag ka ikaw ay, anong una? Sabi doon? Nangarap. Ano yung kalawa? Sa introduction nyo, ikaw ay may pangarap, may, pagkatapos, ayun, nakuha ni Brother Jess, may plano, yung panghuli ay may pagkilos. Pagka walang kikilos na leader sa Sokol Outreach, hindi po mangyayari. Yung ikatlong na ikatlong po. May kumilos, kaya po tayo may new friend. Amen po ba? Amen. At kaya yung iba ay nakakabalik at bumabalik dahil may ginagamit ang Diyos para sila ay paalalahanan at makaranas din sila ng pagmamahal ng ating Panginoon. Nawa, mangyari ang kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo.